Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli maraming salamat po sa pagkakataon at nibigay mo po sa amin upang makapagnilay ng iyong mabuting balita. Panginoon, ang iyong habag, ang iyong patuloy na pag-ibig ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob, ng pag-asa upang patuloy na lumaban sa mga pagsubok sa buhay na ito. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, hayaan mong lumapit kami sa presensya ng iyong habag. Humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin mo po aming puso sa mga pagkakataon nakapag-isip, nakapag-wika, nakarinig, nakakilos kami ng mga bagay na nagdulot sa amin upang kami magkasala sa iyo. Aduman ang mga bumugulo sa aming isipan, mga pagsubok na hinaharap. In Jesus' name, bigyan mo kami ng lakas upang ito ay mapaglabanan sa tulong mo. Patuloy kami magtiwala sa iyong kapangyarihan. Dinadalangin ko, Panginoon, ng lahat na makakarinig ng today's gospel. Magsilbi nawa itong pagkain spiritual at kagalingan sa aming mga kaluluwang lupaypay. Halika, Espiritu Santo, luplukan mo ang bawat isa upang ma-focus ang aming Espiritu, upang ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu namin magkaisa. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang instrumento, O Lord. Diyan mo kami ng karunungan, kababaan ng loob. Lahat kami makasalanan, kailangan namin ang isang manggagamot at ihinay kay Panginoon Jesus. Patuloy mo ituloy sa amin ang pinakamahalaga na dapat namin gawin at dahilan kung bakit kami yung likha. At yan ay ang pagtupad sa misyon na inatang mo sa amin. Isang misyon na kung saan nagampanan mo ang perpekto. Kung ibahagi ka, pangaral ka sa aming kapwa sa buong mundo. Patuloy ka kumilos, Panginoong Jesus, iyong banal na Espiritu. Ikaw ang may taas at nabigyan ng kaluguran sa Facebook Live ito. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kabululan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol.
upang maging kasakasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ang pagbasa po natin ay nanggaling kay San Marcos, chapter 3, verses 13 to 19. At ito po ay tungkol sa ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. So, ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito, January 23, 2026, Friday Gospel, bilang pagkain spiritual po natin, no? Diba? Sabi nga po ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, pagpili, no? Bakit nga ba pumili pa ng 12 mga alagad si Kristo? Eh kung tutusin, kayang-kaya naman yung mag-isa eh. Diba? Kayang-kaya naman niya kasi makapangyarihan siya, perpekto siya. Kayang-kaya siya lang mag-isa. Bakit may mga pinili pa siya? Kasi, yun ang tinatawag na misyon. Misyon ni Kristo na magkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mga kasalanan, at ang misyon ay ipalaganap, pakilala ang Panginoong Jesus, ang mabuting balita. So, kumuha siya ng mga makakatuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At kung ano ang ginagawa ni Kristo, binibigyan din niya ng kapangyarihan ang kanyang mga pinili upang sa ganon ay magawa din kung ano yung nagagawa niya. So, ano ba yung mga nagagawa ni Kristo? Nagpapagaling ng may sakit, nagka-cast out ng mga demonyo, naghihimala, nangangaral ng salita ng Diyos. Lahat yun, ipinasa niya yun, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga alagad upang gawin din yun. So, hindi yung basta-basta, no? Isang kapangyarihan yun na hindi basta-basta magagawa ng ordinaryong tao lang. Na ikaw, isang ordinaryong tao, makakapagpagaling ka ng may sakit, makakapag-cast out ka ng demonyo in Jesus' name. Pero yun, no? Ipinakita ni Jesus na kung ano ang meron siya, gusto rin niyang ibigay sa atin. Kung ibinigay sa kanya ng Ama ang kalangitan, gusto rin ng Diyos, o gusto rin ni Kristo na ibigay din niya sa atin. So sa pagpili niya, ang mga pinili niya, hindi naman mga banal. Mga makasalanan din. May iba't ibang katayuan sa buhay, mga ginagawa, buhay sa kasalanan, bago niya ito tinawag. Excuse me. So, kamukha ni Mateo, isang publikano, isang tax collector, mga mangingisda. So, iba't ibang ways of life, no? Ang kanyang pinili. At sa anong kadahilanan? Upang tuparin ang misyon, ipalaganap ang mabuting balita. Di po ba? So, ang bawat pinili niya sa 12, iba't iba ang karakter niyan. May mga mainitin ng ulo, may mga mapupusok, may mga, hindi ba, may mga mandaraya. So, ibig sabihin lang daw, ipinapakita na pinipili ng Panginoon yung mga taong nagkasala, lumabag sa kautosan ng Diyos. Para saan? Para magbalik loob. Kasi, just imagine, no, yung kakilala mo na napakasama na ugali, mamamatay tao, magnanakaw, tapos biglang makikita mo nangangaral ng salita ng Diyos, nagbalik loob sa Panginoon. Sino ang nag-glorify nun? Ang Diyos. Di po ba?
Kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoon na tayo ay magbalik loob para tayo ay mapunta sa langit. Ginawa na ni Kristo ang kanyang misyon. Nagkatawang tao siya, nangaral siya, nagpagaling siya, diba? Namatay siya at muling nabuhay. Ay, ayun no? Hindi tayo gumawa nun, si Kristo. Kasi siya naman talagang kordero, makakagawa lang nun. Ngayon, anong part natin sa misyon na yan? Tayo naman ang gumawa kung ano ang ginawa ni Kristo noon. Kung ano ang karakter ni Kristo, dapat ganun din ang karakter natin. At una nang ang karakter ni Kristo ay pagiging mapagpakumbaba. Amen. Hindi siya man namuhay na marangya, simple lang siya, talagang wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Ama sa langit. Sapagkat kung ano ang anak, yun ang Ama. Diba? So, mission. Focus tayo doon sa salitang mission. Pagkadating ba natin yung mission, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Minsan natatandaan ko sa eskwelahan, no, habang naghihintay ako, nakalagay doon sa board, mission and vision. Mission and vision na eskwelahan. Pero, ngayon, mission ang ating pagnilayan. Kasi yan naman talaga ang dahilan kung bakit pumili ng 12 mga alagad sa Kristo. At nasundan pa nga yun, di ba, ng 72 mga alagad. So, mission, ikaw, ako, ano ang mission ko sa buhay? Bakit ba ako nag-exist dito sa mundo? Yun ba yung mabuhay lang? Magtrabaho? Mag-asawa? Mag-aaral? Tapos nung mamatay? Ang mission ko? Mission natin yun? Hindi. Ang mission natin, meron talaga tayong mission lahat. Kaya lang, hindi natin napag-uukulan ng pansin yung talagang mission natin kasi masyado tayong abala sa mga material na bagay dito sa mundo. Sapagkat si Kristo ay nasa langit na, di ba? At bago siya umakyat sa langit, siya ay nanalangin sa ating Ama. At ang sabi niya, mag-iwan ng patnubay sa atin. At yun nga yung banal na Espiritu. Amen? So, yung mission natin, sa palagay ko, marami sa atin ang hindi nakakatupad nun. Bakit? Kasi, ang mission natin, usually, gusto ko makapagpatapos ng pag-aaral ng aking mga anak, gusto ko mag-abroad, gusto ko magtrabaho, gusto ko mag-asawa. Hindi ba, no? Kung minsan, mapansinin mo, puro pang mundo Which is, hindi naman masama. Hindi naman masama ang mangarap ka na makapagpatapos yung mag-aaral ng mga anak mo. Hindi naman masama na mangarap ka na magkaroon ng sariling bahay, negosyo. Hindi yan masama. Lalo na kung gagamitin naman natin sa magandang layunin. Ang hindi gusto ng Diyos, that we are not seeking first the kingdom of God. Yun ang palpak tayo. Para tayong sinasabi na buhay pisikal, pero patay spiritual. Nilikha tayo ng Diyos, hindi lang katawang lupa. Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. Kung naniniwala tayo na may espiritu tayo, may kaluluwa tayo. Di po ba? So, malaki ang pagkukulang natin when it comes to aspect ng spiritual life. Sobrang laki. Bakit? Kasi, gigising, kakain, magtatrabaho, kung ano man ang gagawin natin sa araw na yun. Pagod tayo hanggang sa gabi. Pagkatapos nun, tutulog. Tapos, gigising. Cycle ng buhay natin Nakakalimutan natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Na ang lahat ng meron tayo, pahiram, katiwala, hindi atin, temporary. Hindi ba? Marami tayong mga kakilala o mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Pero salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Nakakarinig pa tayo ng mabuting balita kahit online lang siya. Hindi ba? Kumbaga, the greatness, o sabihin natin, God is so amazing. Bakit? Nakahain na sa atin lahat Nakahain na. Hindi ka mukha nung sa Old Testament, nagtatanong pa sila, sino yung Mesiyas? Sino yung Kristo? Ay, anak ba talaga ng Diyos yan? Di ba, no? Pero ito na tayo ngayon Kumbaga sa examination, open book na tayo. Alam na natin lahat.
na si Kristo ay anak ng Diyos, na si Kristo yung muling magbabalik, anytime, parang magnanakaw, bumulagain na lang tayo. O kung hindi man natin maabutan ng muling pagbabalik ni Kristo, pwedeng tayo yung mamatay. Diba? We cannot say. Hindi tayo pwedeng magmayabang sa Diyos. Batang-bata ko pa, mamatay na ako, lakas-lakas ko pa, dami ko pang pera. Hindi ganun. So, magkaroon tayo ng reflection sa buhay natin. Ano ba yung mission ko talaga sa buhay? Kasi tayo mga tao, sigurista tayo eh. Sigurista tayo, di ba? Kaya nga minsan, yung baby nasa tiyan pa lang, kumukuha na ng educational plan. Abay, buhay pa tayo, kumukuha na ng memorial plan. Yeah. Because we want to be sure. Eh, mga material na bagay yun. What about our soul? Anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat sa mundo, pero ang kapalit naman nun ay ating kaluluwa. Yes, ang mundo natin, fast technology, lahat dipindot, ang bilis ng transaction, no? Kasi ang naghahari dito sa mundo, si Satanas. Si Satanas. Kaya ang gusto ni Satanas, busy ka sa ganito, busy sa kanyan, huwag kang magdadasal ha, huwag kang magsisimba ha, huwag kang makikinig ng salita ng Diyos ha, huwag kang makikipagrelasyon sa Diyos, at higit sa lahat, huwag mong iibigin at paglilingkuran ang Diyos. Eh bakit ba tayo nabubuhay? Dahil sa Diyos. Ang bawat hininga, ang bawat pagkurap ng ating mata, Diyos ang nagbibigay sa atin. Bakit natin siya kinakalimutan? Dapat magkaroon tayo ng realization na ang totoong buhay, ang totoong kayamanan ay ang Diyos. Kaya lang, syempre, double time, triple time na si Satanas, ayaw niya yan. At natutuwa siya kapag natatapos ang araw na hindi man lang tayo nagpapasalamat sa Diyos, hindi man lang tayo nananalangin sa Diyos, wala man lang tayong ginagawang kabutihan para sa ating kapwa, ay, tuwang-tuwa si Satanas. Di po ba? May mission tayo eh. Tingnan mo si Kristo. Perpekto na yan, anak ng Diyos siya. Pero siya mismo nauna sa pagtupad ng mission. Di po ba? Tayo ba kapag nagsisimba tuwing linggo, simba lang ba? Just to fulfill yung obligation? No. May dahilan, may mission kung bakit tayo pumapasok ng simbahan. Hindi ba by the end of the mass, sasabihin ng pare, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Eh, ang kaso, pagkatapos ng misa, anong nasa isip natin? Saan ba kakain? Saan ba pupuntang mo? Nakakalimutan na yung homily. Eh, mission yun eh. Halimbawa, nung Sunday, ang homily is about forgiveness, pagpapatawad sa kaaway, mahalin ng kaaway. Oh, nakikinig tayo sa pare, no? Paglabas natin, wala na. Ano mo yun? Wala na. Yun ang sinasabi na parang kwento doon sa mga hasik. Naghasik ng butil, saan napunta? Sa dawagan, sa matabang lupa, sa batuhan. Diba? Yung parang masok lang dito sa kanan, labas sa kaliwa. Nawawala yung mission natin. Utos siya ng Diyos. The Great Commission is to spread the Word of God. Paano natin tutuparin yung mission na yun? Ano yun? Pupunta tayo sa isang lugar, magsasalita tayo about God's Word? No! Kasi merong pinipili ang Diyos para mangaral ang salita ng Diyos. Gift of preaching, merong gift of giving. Kahit tayo ay hindi yung nagsasalita, yung pakikinig eh. Nag-start yan sa pakikinig eh. Hindi ba? So, pag may nakinggan tayong gospel, pwede natin yan i-share sa ating timeline, sa ating Facebook friends. Yan, isa sa pagtupad ng misyon. Yung nakaupo ka lang sa bahay, ano man ang yung ginagawa, pero nakanood ka sa YouTube na isang pare na nag-gospel araw-araw, shinare mo sa Facebook mo, nabasa ng mga Facebook friends mo, isa sa mga Facebook friends mo, nawawala na ng pag-asa gusto na niya magpakamatay narinig niya yung gospel. Ay, hindi pala ako dapat magpakamatay. May Diyos pala na dapat kong lapitan. Mahal na mahal ako. That's vision.
Kaso minsan, pag-share na lang natin ng gospel through our timeline, di natin magawa. Bakit nahihiya tayo makita ang mabuting balita sa ating timeline? Amen? Uso-uso na ngayon sa social media ang magpo-post, and then may like, may share, may comment. Dapat nga nagba-viral ang mabuting balita eh. Pero ano ang nagba-viral sa social media? Walang mga kakwenta-kwentang ewan. Hindi nag-glorify ang Diyos. Ginagamit pa ang social media na imbis na mag-glorify ang Diyos, yung sarili nila ang nag-glorify. Kaya mag-ingat tayo sa mga pina-follow natin. Diba? May mga ganun, mga sikat na artista, personalidad, yung kanilang platform sa social media, pinagsisigawan na nila na, ay, okay na ang same-sex marriage, okay na ang abortion, okay na ang divorce. Eh, syempre, meron naman mga tao na, sige, like, comment, share. So, anong napapalaganap? Ang nagiging mission, yung mission ng Diablo, ang sirain. Diba sabi nga, ang Diablo dumating sa mundo para ano? To kill, to steal. Diba? So, kailangan nakakarinig tayo everyday ng gospel. Kahit ano yung ginagawa natin. Bawa ka mukha nito, live, nakikinig ka. Mabuti kasi nandito ang live ng presensya ng Panginoon. Eh kung hindi mo mapakinggan, pwede namang mag-replay. Diba? It's just a matter na sinasama ba natin ang mission na ito sa araw-araw. Eh samantalang ang Diyos, tinutupad niya ang mission niya sa atin. Amen. So, isipin natin mabuti, may mga taong sobrang sikat, nasa kanila na yung lahat. Nasa tuktok na sila ng tagumpay. Pero bakit may mga nagpapakamatay? Kasi wala doon sa pinaka-high ng buhay na nasa iyo na lahat ng pera, nasa iyo na lahat ng kasikatan. Darating ang time na hahanapin din talaga kung ano yung totoong kahulugan ng buhay. At ang totoong kahulugan ng buhay ay kapag si Kristo ay tinanggap na natin sa ating buhay. Amen. Sobra tayo magmahal sa tao eh. Sobra tayo magmahal sa ating anak, sa ating asawa. Hindi masama. Kaso, kung mas nauuna yun kaysa sa Diyos, yun ang masama. Kasi diba sabi, love God above all. With all our hearts, soul, mind, and strength. Kasi pag tayo ay tinatawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hindi tayo makakaatras. Kapag tayo ay sinabi na kamukha ng mga tinawag ni Diyos Ama, sila, si David, diba? Sila Abraham, tinawag yan. Sila Moises, tinawag yan, pinili yan. Wala silang magawa, kahit ayaw nila. Kasi pinili ka. Amen. So, tayo, bawat isa sa atin, kay bata, kay matanda, lalaki, babae, ano mga sitwasyon sa buhay, may mission tayo. Ang tanong, nagagawa ba natin yung everyday? We have to share the word of God nowadays. Kasi Jesus Christ will come anytime. Sobra lang talaga yung habag, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, kaya hindi pa niya pinapadala uli ang Panginoon. Actually, di ba, lagi kong sinasabi, sa bawat umaga na nagigising tayo, yun yung unang blessing. Hindi yun ordinary, ha? Na, ay, tutulog ako, bukas gigising naman ako. Hindi. Kasi pagtulog tayo, hawak na ng Diyos ang ating free will. Hindi natin mapili ang ating panaginip. Kaya pag nagigising tayo sa panibagong umaga, blessing yan. Miracle yan. Kaya dapat tinitik natin ang opportunity to grab the mission. Amen. Kahiya kasi kay Kristo, ginawa niya yung mission na yan. Ipinasa niya sa mga apostol, yung mga apostol, pinasa niya sa mga pope, iba hanggang sa atin. Amen. And of course, hindi lang naman information ang mahalaga sa pag-share ng mission. Dapat may transformation, may pagsasabuhay. Hindi pwede natin sabihin na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, tapos hindi mo natin ginagawa, di ba? Dapat nandun yung pagsasabuhay ng mission na yan. Amen. So,
Okay, like me now, mag-share ako. Sa akin, kailan ko ba nakilala si Kristo o tinanggap ang Panginoon? 2002. 2026 na ngayon. Ilang dekada yan, no? At talagang struggle. Struggle talaga. Kasi, yung bang, pag magbabalik loob ka sa Diyos, ang una mong kalaban, sarili mo eh. Yung bang dating gusto mo itong ginagawa, pero hindi mo nagagawin. Kasi, ayaw ni Lord eh. Kumbaga, nabubuhay ka na sa God's will eh, hindi na sa human will. Kumbaga, bago ka gagawa ng bagay, Lord, gusto mo ba to? Lord, gusto ko to. Gusto mo ba to? Yung ba laging iniisip mo, Lord, gusto mo to? Tsaka nilalaman natin na talagang surrender na tayo kay Lord. Yung bang kinamumuhian na natin yung kasalanan. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nasasaktan na tayo. Kumbaga, gumagana na yung konsensya. Actually, napakasarap mahalin ang Diyos. Sobra. Kasi, kapag minahal mo pala ng totoo ang Diyos, marami siyang i-reveal sa'yo, sa akin, na hindi niya nire-reveal sa mga tao hindi siya pinapansin. Akala ko kasi noon, ang Diyos ay Diyos Ama, Creator, Diyos Anak, Savior, Holy Spirit, Sanctifier, Gabay. Di lang pala yun. Hindi lang. Ang dami niyang ibibigay, ipapakita, ipaparamdam sa'yo na hindi ka makakagamit ng perfect word just to describe ang kabutihan ng Diyos. Na kahit ibigay sa'yo ang buong kayaman ng mundo, tatalikuran mo lahat talaga yun. Para lang magkaroon ng isang Diyos sa buhay mo. Na kahit mawala ang lahat, wag lang ang Diyos. Ganun. No? Ang hirap i-explain. Kailangan ma-experience. Kaya tayo, tuparin natin yung ating misyon. Gawin natin yun. Bilang pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos. Di po ba? Hindi puro tayo reklamo sa buhay, wala akong ganito, wala akong ganyan. Bakit puro mo nakikita yung wala? Hindi mo ba nakikita yung meron? Di ba? Sulatan lang ng blessing eh. Hindi kayang talunin ng blessing ang mga kawalan sa ating buhay. And having God sa ating buhay, siya talaga siya yung una, it will give you peace of mind. It will give you contentment. Amen. Talagang iba eh. Ibang magmahal ang Diyos. Matututo tayo magpasalamat kahit sa pinakasimpleng bagay. Kapag may problema ka, parang wala. Hindi ka mukha noon. Pag may problema ako, ay naku grabe. Nakafocus ako sa problema. Pero ngayon, ano man ang pagsubok, panatag. Why? Because I know that God is beside me. That God will help me. Walang posible sa Diyos. Tsaka, yun naman dapat ang ending natin eh. Sa Diyos. Sa buhay na walang hanggan. Diba? Kasi, masasabi ko lang, napakasarap magmahal ng Diyos. Sobrang sarap. Kaya dapat, maranasan din natin yun. At hindi natin mararanasan yun, kundi natin tutuparin ang misyon. Dahan-dahan. Slowly but surely. Paunti-unti. Hindi naman natin masasabi na pag nagbalik balik loob tayo kay Lord, Lord, iiwan ko na yung bisyo ko. Lord, iiwan ko na yung ganito. Magpapatawad na ako. Lord. Hindi ganun kadali yung. Dali lang sabihin. Slowly. Halimbawa, mabisyo ka. Panay ka sigarilyo, nakakailang stick ka sa isang araw. Paunti-unti. 10 sticks isang araw. Bukas, gawin mong 9. Sa susunod, gawin mo 8. Hindi ba? At magagawa natin yun kung tayo ay may inspirasyon. Panginoon, siya yung magpupush sa atin. Diba? So, dahan-dahan. Ang hirap naman kasi magpatawad ng kapwa kung yung pag-give up ng bisyo, ng alak, ng sugal, hindi natin magawa. At lalo na yung mga spiritual na dapat natin baguhin. Diba? Kasi, ang totoong battle natin dito sa mundo ay hindi yung wala kang pera, nag-aaway ka, may sakit ka. Di yun eh. Ang totoong problema natin lahat,
spiritual battle between good and evil. Yan ang lagi nating kalaban. Kaya mag-iingat tayo. Kasi ang demonyo, para daw leon yan. Naghihintay lang perfect timing para tayo ay lapain. Kaya magsimula na tayong magtupad sa misyon. Unahin natin ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos, nagbibigay ang Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Narinig ko lang dati yan. Pero totoo yan. Hindi man siya material na bagay, pero yung having a peace of mind sa buhay mo, hindi nabibili yun. Hindi ka makakapunta sa palengke, hindi ka makakapunta sa drugstore. Pagbili nga po ng peace of mind, hindi. Tanging sa Diyos lang yung magagaan. Tanging sa banal na espiritu lamang yun. Kaya, tayo, lalo na pag pinili tayo ng Panginoon, diba, naglilingkod ka na bilang lay minister sa simbahan, lector commentator, padre ka, madre ka, preacher ka, pag pinili na tayo, go! Hindi tayo pipiliin ng Diyos ay hindi tayo bibigyan ng mga kailangan natin. Mukha ni Moises, sabi niya, bakit ako? Utal-utal ako magsalita. Ay, anong sabi ng Diyos? Ay, di bibigyan kita ng kapatid mo, siya yung magsasalita para sa iyo. Di po ba? Kailangan maging matapang lang tayo na ipangaral si Kristo. Huwag tayong mahihiya. Kasi pagkaganyan, pag tayo ay namatay at humarap sa paghuhusga, ikakahiya din tayo ng Diyos. Sasabihin sa atin, sino ka? Taga saan ka? Diba? Gusto ba natin yon? Okay? Marami talagang pagkakabisihan ng tao ngayon. Kaya mas pinipili ang mga makamundong bagay kaysa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yun nga, tulad nga na sinabi ko sa inyo, i-share nyo ang mabuting balita, mission yan. Pag sa timeline, o kaya sa group chat, o kaya sa palagay mo, meron kang kaibigan na problema, share mo yung gospel. O kaya yung habang nakikinig ka, lakasan mo dyan sa bahay mo, nakakarinig yung mga kapitbahay mo o yung kasama mo sa bahay. That's the mission. And of course, yung pagsasabuhay. Yung kuminsan, kahit di ka magsasalita, nakikita sa yung pagbabago, mission din yan. Pagtupad din ng mission. Hindi po ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, gumaling tayo sa spiritual illness natin. Yan ang sakit talaga natin. Mas malala pa yan sa cancer, sa diabetes, mas malala pa. Yung bang unti-unti tayong napuputol, nalalagas sa spiritual nating ketong, meron tayong spiritual stroke, meron tayong spiritual blindness. Yan talagang problema natin. Kasi nga, ang samantalang na tayo sa mundo nangungupahan lang tayo dito. Iwanan natin ito, diba? Iwan din natin ito. Dapat talaga sigurista tayo, yung kaluluwa natin. Kailangan nating alagaan yan. Kasi, mahirap magsisi sa huli. Pag na tayo ay nasa impyerno na, hindi na natin masasabi kay Lord, Lord, balik mo ako sa mundo, magbabago na ako. Hindi. Hanggat nabubuhay tayo, overflow ang habag ng Diyos. Pero once na namatay tayo na hindi tayo nagbalik sa Diyos, ayun. Amen. Nawa, ang mabuting balita ngayon ay nakapagbigay sa atin ng pagninilay na may mission tayo sa Diyos. Una sa Diyos. Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na may mission kami dapat tuparin araw-araw. At yun ay maibahagi ka sa aming kapwa through social media, sa personal, sa aming buhay. Na nakakalimutan namin dahil sa dami ng mga inisip namin sa mga material na bagay dito sa mundo. Panginoon, tulad ng sinabi ni Kristo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nangungutabo mula sa bibig ng Diyos. At ang lahat ay maglalaho, ngunit ni isang salita mo ay hindi. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iyan mo kami sa masama. Sa ngalang mata, nasa sa Amen. So marami pang salamat muli upang nakinggan natin ang tinig ng Diyos. And
kung bibigay ni Lord ang January 27, ay, 27, shadow na akong advance. January 24, 2026, Saturday Gospel. Muli sama-sama po tayo magnilay ng pagkain spiritual online upang sa ganun lagi tayong mapaalalahanan na kailangan nating maging buhay in spirit. Muli, maraming pong salamat and to God be the glory.